Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video guys ay andito ulit tayo ngayon. So kahapon nga pala guys nagpunta ako dito. Ayan, binaba ko nga pala yan para makapasok yung hangin kasi napakainit talaga sa loob kahapon. Tapos ngayon ay magkaroon daw kami ng 35 degrees. Kaya pumunta ako dito para i-check kung gaano nakainit dito sa loob. Meron na akong nilagay kahapon. Nandito, nakatago. Ayan, nakatago siya sa lilim para hindi siya ma-direct sunlight kasi mas mainit kung naka-direct siya sa init. So tingnan natin. Ayan, kahit nakatago siya guys is 36 degrees. Ayan, mainit. So dito ko siya nilagay para naka-level doon sa mga succulents ko. Ayan, nilevel ko lang sa succulents ko. So kahapon ang ginawa ko dito, nag-ano rin ako dito, nagtanim din ako ng mga leaf propagation ko. Ayan, yung mga dahon na galing dito. Ayan, tinanim ko na. Tapos, yung, sino nga to? Yung ice green ko. Ayun, dinala ko na dito. Ito nga pala yun, oh, mga ice green ko. Galing sa bahay. Yung nilagay ko doon sa puno ng peach pride. Ayan, may ano na siya guys, may baby na siya, and then meron na din siyang ugat. So dito ko nilagay sa seedlings tray. Yan, isa-isa sila dito. So itong seedling tray na to ay lang siya, maliit lang yung square niya guys. Yan, dagdagan natin kasi lumalabas yung yan. So, ang laki ng seedling tray na to ay 1 inch, tapos 1 inch dito. Ayan. 1 inch, 1 inch. Tapos, yung lalim is mga, siguro nasa 2 inches yung lalim. So, napakakunti lang talaga ng, nila. Yung lupa nila sa bawat square. Kunti lang. So, siguro every 3 to 4 days, diligan ko siya. Kasi nga napaka-konti lang ng lupa at mas mabilis siyang matuyo. Yan. So ganito yung ginawa ko ngayon. Pwede din yung ibang style na ginagawa ko. Pwede din sa ganito. Ayan, ihiliran nyo lang yung mga dahon dyan. Itusok nyo lang isa-isa katulad dito sa ginawa ko. Ayan, tinusok ko lang isa-isa dyan. At lumalabas na yung mga babies. Ayan, katulad nito, ayan, may baby na siya dyan sa ilalim. So, wag lang masyadong malalim kasi kapag sobrang malalim, mahirapang yung baby. Mahirapan siyang lumabas. Hindi talaga maiwasan na may ganito guys. Yung, lang siya, bilog lang. Parang, ba to? Ayan. Minsan ganito tapos mayroon siyang ugat. Pero wala siyang ganito. Walang baby na lumalabas. So, ayan, meron talagang ganito na So, pwede din ganyan. Ihilera ninyo yung mga dahon. At pwede din dito sa ginawa ko ngayon. Ayan. Sa mga seedling tray, itusok isa-isa yung mga babies. Ayan. So, may mga iba't ibang style ng pag-propagate ng mga succulents. Pwede sa ganito, pwede sa dahon. Katulad dito sa ginawa ko. Pwede ninyong itusok kahit wala pa siyang baby. Katulad nito. Ayan, wala pa siyang baby. Wala pang lumabas na ugat or kahit pinatuyo ko muna bago ko tinusok dito. Ayan. Tapos, pwede din yung, antayin nyo munang mag-baby, saka na ninyo itanim. Katulad din nito, ayan. So, ayun. Depende sa inyo kung anong gusto ninyo. Antayin nyo muna siyang mag-baby, saka ninyo itanim or itusok na siya diretso. Pero mas maganda kung antayin nyo munang magkaroon siya ng baby. Ayan, katulad nito. Para siguradong mayroon na siyang baby. Ayan. Para hindi masayang yung bawat square. And then, pwede din sa cuttings. Ayan. Meron akong cuttings dito. Ito cuttings to siya guys. Galing doon sa mother plant. So, yung mother plant nito ay ito. Dito ko siya galing. Nagtanggal ako dito ng mga babies.
Tapos, tinanim ko dito. Tinusok ko dito sa seedling tray din. Ayan, isa-isa. So, kapag gusto kong mag-arrangement, kuha lang ako dito. Ayan, mas maganda kasi kung ganito, mas mabilis siyang tanggalin at pwede na agad siyang i-arrangement. Ayan. So, ganito. Diba? So, ito siya mga cuttings, yung mga pops doon sa mother plant. Pwede din mag-head cut kayo, katulad nito. Ito, hinhead cut ko to. Si Ivory, ito siya. So, hinhead cut ko si Ivory. Ito yung pinakapuno at naglabas lang siya ng isang baby. Ito lang yung baby na pinroduce niya. Tapos yung head nito ay ito. Ito yung head. Yan. So, yung mga dahon na tinanggal ko dito, syempre tanggalan mo siya ng pagkatapos mo siyang i-head cut, tanggalan mo siya ng dahon dun sa stem para mag-produce siya ng bagong mga ugat doon sa stem, sa pinakababang stem. Magtanggal ka ng mga ilang dahon, tapos pwede mong gawing propagation yung natanggal mong dahon. Yan. Pero walang nag-ano lang yung mga dahon niya guys, nagiging ganito lang yung mga tinanggal ko na dahon dyan, hindi siya nag-success. So mayroon talagang ganun na mga echeveria, yung mahirap siyang i-propagate sa dahon. So ang pinakamadaling i-propagate sa dahon na succulents ay yung mga ghost plant, Dirty Sunshine, mabilis lang yung i-propagate sa dahon. Ito, ghost plant, ayan. Mabilis lang siyang i-propagate sa dahon. Mayroon ding mga echeveria, katulad nito. Wala nga lang pangalan, pero madali lang siyang i-propagate sa dahon. Ito mga ganito. Yan. Tapos, kung cuttings, mas maganda, yung mga ganito, cuttings, ayan. Yung mahahaba ang stem, ayan, madali lang siyang i-propagate sa cuttings. Yung nagkakaroon ng stem, katulad ng blue jelly beans, ito, ruby tent, ayan. So, tingnan natin kung may na siya, may ugat na siya. Meron na guys. May ugat na yung ating kinat na ruby tent, ayan. So, ayan yung latest ng ating ruby tent. Baka masira yung ugat. Ayan. So, ito mga, si Marpin, cuttings din to siya. Yan. May na siya, may ugat na siya dito sa ilalim, Yan, may mga ugat na. So, maganda din sa cuttings, mas mabilis yung cuttings, tsaka yung leaf propagation. Ang mahirap mag-propagate ay yung buto. Kasi, kailangan mong mag-crossbreed ng mga succulents kung gusto ninyong i-crossbreed. Pwede din sa ganito lang, yung ganyan lang, tapos yung bulaklak niya i-pollinate ninyo. Yan. Hindi ko alam kung ma-pollinate ba siya kung ganito yung gawin. Hindi ko alam kung ma-pollinate siya. Ang ginagawa ko kasi, meron siyang ito yung sa gitna ng niya. Tapos yung pollen dyan, kunin mo, tapos mo dito sa pinakagitna niya. Ito. Ito guys. Tanggalan natin. Ito itong bilog. Itong bilog. Ayan. Kung nakita ninyo yung bilog. Sa gitna. Dito sa dulo, dito ninyo yung pollen. Ipahalik, kumbaga. Yan, tapos magantay kayong hanggang mag-dry siya. Tapos, kailangang lagi ninyong i-check kasi baka biglang bumuka bumuka siya. Kapag bumuka siya, baka malaglag yung mga buto kasi napakaliit talaga ng buto guys. Mas maliit pa sa tuldok. So, mas mahirap mag-propagate ng buto. Ayan.
So, ano na rin ako, nakasubok na rin ako, katulad nito. Ito siya. Ito, mga ano to siya, propagation sa buto, ginawa ko. So, ang ano nga pala nito ay si dark red cross ebony. So, yung nanay niya is dark red. So, yung dark red ko ay nag-goodbye na siya pagkatapos ko siyang gawing mother plant ng aking ito. Tapos, ebony. Yung pollen galing kay ebony. Yan. Tapos, yung bumuo ng buto ay galing sa dark red. So, yung dark red ko ay nag-goodbye na siya. So, ito yung mga babies niya. Yan. Itong 4 na to. Yung isa ay maliit pa rin hanggang ngayon. Hindi ko alam bakit. So, ayan. Tapos, meron din ako ditong pinlon. Ginawa din ito. 2023 din to siya. Ayan. Si Super Black Ebony Cross Elegance. Ayan. So, galing siya sa buto ni... Ang bumuo ng buto niya is si... Ebony Super Black. Ito, yung ebony ko. Pagkatapos ko din siyang kunan ng buto, ayan, unti-unti na siyang nanghina at paliit siya ng paliit. Yung mga dahon niya nasira. So, ayun yung epekto ng ginawa kong pag-pollinate ng aking succulents. Ayan. So, kung gusto ninyong mag-pollinate, gumawa ng sarili ninyong hybrid, kailangang i-ready ninyo ang inyong halaman. Kasi nga, talagang mag-aano siya ng energy guys para bumuo ng magandang buto. Ayun. So kailangan ninyong i-condition yung inyong mga succulents. Ayan. Kung sino yung gusto ninyong gawing mother plant at yung gawin ninyong tatay, ayun. So ngayong taon hindi ako nag-pollinate kasi nga nadala ako doon sa ebony ko, nasira siya, lumiit siya ng lumiit, parang naano yung energy niya. Ano ba yun? Napunta lahat doon sa buto. So, last year, tsaka ngayong taon ng spring, hindi ako nag-pollinate ng mga echeveria. Yan. Kahit anong succulents, hindi ako nag-pollinate. Kasi medyo matrabaho kung mag-ano ka ng sarili mong buto. Gumawa ng sariling buto. Medyo matrabaho. Lalo na kapag kailangan mo ng magandang timing, lalo na sa pagpunla. Hindi pwedeng magpunla ng napakainit yung panahon, hindi din pwedeng magpunla ng napakalamig na panahon. Kailangan yung maganda yung hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Baka next year, itry ko na naman ulit. So, yun. Kung gusto ninyong gumawa ng sarili ninyong hybrid, kailangan i-ready nyo muna yung inyong succulents. Nyo muna, i-condition nyo muna. Ayan. So, ang pinakamabilis na propagation ay cuttings, tsaka ito, yung dahon. Ito yung pinakamabilis at pinakamadaling propagation. Pwede din, ikis-kis ninyo yung dito, sa pinakagitnang rosette. Halimbawa ito, tanggalin ninyo lahat ng dahon dito sa pinakagitna. Tapos, magpuproduce siya ng bagong baby dito sa baba. Ayan, magkakaroon siya ng baby. So, nagiging instant cluster siya kapag marami siyang baby na ilabas. Ayan. Yun guys, ang iba-ibang style kung paano ninyo i-propagate yung inyong mga succulents. Ayan. So, halos dito is mga leaf propagation at yung iba ay cuttings. Lalo na yung yung ganito. Madali lang i-cuttings yung mga blue jelly beans. Jelly beans, yung mga nagkakaroon ng stem, madali lang silang i-propagate sa cuttings. Ito, mga to siya. Diba ang shiny ng dahon guys? Si red berry to siya. Napaka-shiny ng dahon. At maganda to siya kapag taglamig na kasi napakapula niya. Yan. So ito siya, every other day dinidiligan ko. Matakaw siya sa tubig guys kahit mainit yung panahon. Yan. Every other day. Dinidiligan ko pero hindi siya full water. Kunti-kunti lang. Yan. Tapos pinropagate ko nga pala to siya sa dahon. Ito. Yan. Lahat yan mga dahon na binudbud ko dito. Yan. So, yun lang guys yung natin ngayon. Yung ating video for today. Yan. Nagtanim na ako ng aking mga nakolektang dahon.
dito sa seedling tray. Yan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!